Opo, wait lang. So, bali ganito tayo, ano? 'Di ba? Nahihirapan yung pressure para makakyat dito. Ito yung fourth floor. Yung pressure nandito, mas mataas ang altitude, mas lalong nahihirapan umangat yung tubig. So, ang naisip ko, kaya rin mataas, 'di ba, yung ano nyo, imbes na 200 lang, nagiging 2,000. Kasi nga, kailangan dito humatak ng napakaraming tubig para lang maitulak pataas yung tubig papunta sa inyo, sa fourth floor. So, ganito ang naisip ko. Since may CCTV dati, 'di ba, doon sa unahan, nakatutok sa gate, yung sa pinakababa, isipin mo, doon sa pinakababa, may CCTV. Hindi yun nasa loob, nasa labas. Meron doon, nakatutok sa labas. Kahit yung nasa loob, anything, basta. Kasi yung CCTV na yun, nakakonekta yun sa wiring ng electricity nyo. Kaya nga tinanggal yun, di ba? So, ang gagawin natin is, kukuha tayo ng pump. Yung pump, papaganahin niya kuryente, hindi tubig. So ganito, ang ano nyo, tubo nyo ng kuryente, tubo ng tubig nyo nandito sa first floor, 'di ba? So ang gagawin natin, magtatayo tayo ng maliit na tangke. Maliit lang na tangke, kahit siguro mga dalawang balde. Dalawang balde lang. Siguro lang yun, mga nasa 20 to 48 liters. 40-50 liters, ganyan. Na 50 liters na tangke, maliit lang, and then may kasama siyang pump. So ganito, hindi mo na kailangan gumamit ng tubig para lang magtulak ng tubig pataas. Kasi kaya ang mahal. So ang mangyayari, etong pump mo, meron tinatawag na submersible switch. Ang submersible switch, kunwari, etong tubig mo dito, kailangan ng tubig, 'di ba? So, bali sa taas, dito maliit lang, sa taas malaki. Yan na yung mo, dito malaki na yan. Ito na yung magiging tangke mo talaga. Oy, naubusan na ako ng naubusan. Ayan. So now, ayan na yung malaking tangke mo. So, ang mangyayari kasi, dito pa lang sa baba, nandito yung tubig. Tapos, hirap i-explain. Wait. Ganito. So, nandito pa lang sa baba, yung tubig, eto, pag napununan to ng tubig, hindi niya kailangan magtulak ng maraming pressure. So, siguro kahit baka dito pa lang, no, yung magiging tubig mo dito, pandalawang timba na. So, bakit kailangan may dito, hindi na lang diretso sa taas? Bakit? Kasi, kapag yung pump mo nandito sa taas, hihigop siya ng tubig. So kapag humihigop siya ng tubig, malaki ang possibility na ang mahigop niyang tubig, magtulak itong mga tubig dito, magtulak din pataas. Imbes na pumunta lang sila dito sa maliit na tangke, tapos hihigupin na siya ng anong tawag ng pump. Higupin na siya ng pump papunta sa taas. So, ibig sabihin, dito pa lang, malilimit na natin na magtulak ng malakas na pressure papunta sa inyo para yung tubig nyo hindi malaki yung bill. Pero pagdating naman sa electricity, baka sabihin mo naisip mo, paano yan? Ang mahal ng electricity kasi pump yan eh. Hindi. Ang pump natin, may tinatawag na
automatic switch. Kapag yung mayroon yan limit ng tubig. May limit ng tubig yan. Kunwari, naubusan na ng tubig dito. May mali sa design ko. Pero, basta. Ganun. Kunwari, naubusan na ng tubig dito. Ito yung tangke mo. Yan. Tapos, hanggang dito lang yung sinet mo na time. Kalahati ng drum. Kalahati ng drum. Pag bumaba yung tubig dyan, tsaka maghahatak ng tubig pataas. Magpapump pataas. So, pag nagpump pataas, mapupuno ulit yung nandito. Gets? So, bali, ang gagawin, hindi siya palaging naka-on. Nag-automatic yan, namamatay automatic. So, ibig sabihin, hindi yan ganun kalakas kumain ng kuryente. Hindi kagaya ng kapag kada bukas mo ng gripo, nagpapump ng tubig pataas. Kasi nga, mahina yung pressure, ay kailangan malakas yung pressure para mapunta sa taas. Kada bukas mo ng gripo. So, ang mangyayari, kahit buksan mo yung gripo, kahit hindi, nabuksan mo yung gripo, unti lang nagastos mo. So, hindi siya bubukas. Hanggat dun sa kailangan niya lang magpuno, dun lang siya bumubukas. So, yeah. Yun yung naisip ko. Kaso, that would take some budget. And ito, since ipopropose mo yan sa doon sa may-ari, sabihin mo sa may-ari, you're willing, sabihin, ganito dapat ganito ganito yung wordings. Para hindi magmukhang demanding, sabihin mo, you are willing to pay 30%. 30% ng lahat ng gagastusin. Why? 30%? Kasi, pag sinabi mong 50%, baka sabihin niya, pwede bang 60%? O, kung 30% and nagkalahati-kalahati kayo, edi okay. Pero kung pumayag siya sa 30% that you are willing to pay 30%, ganun willing sabihin mo, I'm willing to pay for 30% po. Kasi pag sinabi mong, pero kayo po magbayad ng 70% or, pero ako 30% na po babayaran ko, magmumukhang buraot ka. Pero kapag sinabi mo, willing to pay 30%, magmumukhang generous ka. So yeah, nasa wordings lang yan. Anyways, nasa tubero pa rin yan, no? Ito, mga theory lang. Sila yung nakakaalam kung paano nangyayari lahat. Pero, yeah, yun lang yung naisip ko habang naglalakad kanina. Bye.